Hey guys, good morning. We'll now proceed sa plane analytic geometry with the topic area of polygons. Okay? So now, may topic kita surveying. We'll need to solve the area of the polygons given ang coordinates, yung closed traverse. Okay? So kumbaga parang intro na yan ito. Okay? So now, please read number 13. Go. Okay. Ilang points meron? Negative 5, 4, 1, negative 4. Next is what? 0, negative 4. Lastly, 4, 5. Okay? Now, pag binigyan ka niya ng coordinates ng mga points na yan, okay? Actually, you have an option whether to plot it on the Cartesian plane or not. Kasi, this is solvable without plotting, okay? So, yung gawin mo lang, okay? You need to label. Isa lang You need to label this one, okay? So, yung gawin mo itong x1, y1, x2, y2, x3, y3, and x4, y4. Okay? Now, makinig. Given ka ng coordinates na ito, okay, gawan mo siya ng table. Okay? So, this is x, this is y. Okay? Now, yung gawin mo, ilatag mo ngayon yung value ng x. That is what? Negative 5. What's the value of y? 4. Okay? So, what is 1? 1, negative 4, 0, negative 4, 4, 5. Yun lang ba? Yun lang ba? Yun lang? Ilang points meron? 4. Okay. Guys, makinig. Pag graph mo ito or pag niload mo ito sa table, okay, given ka ng 4 na points, okay? For example, this is point 1, this is point 2, this is point 3, this is point 4. Assuming okay? Now, from point 1 to point 2, ito yung side ng polygon. From point 2 to point 3, ito, 3 to 4, ganun. Okay? So guys, na-close ba yung polygon? Hindi. Hindi. And so therefore, you need to move from the last point going back to the first point. And so therefore, dapat lang na input mo ulit yung coordinates ng point 1 mo. What is that? Negative 5, 4. Tandaan gina, always go back to where are you from. Okay? Yun. Okay? Gets? Okay. Now, makinig. Assuming lang na ganito yung graph niya. Okay? So guys, makinig. Yung gawin mo lang, ganito. Yung gawin mo lang ganito. Eto, i-multiply mo doon, i-multiply mo doon, i-multiply mo doon, i-multiply mo doon. Okay? So what is that? If you're looking for the area is just what? Okay? Yung gawin mo lang, yan, multiply mo dyan. What is that? Negative 5 times negative 4 plus 1 times negative 4 times or plus 0 times 5. And lastly, what is that? Plus 4 times 4. Okay? Stop ka muna dyan. Okay? If you can notice, lahat sila in-add up mo. Okay? Gin-plus mo sila. 1, 2, 3, 4. Okay? Now guys, makinig. After mo ma-add up yung product niyan, okay? Dito ka naman. Eto, multiply mo dyan, multiply mo dyan, multiply mo dyan, multiply mo dyan. Okay? Now, what is that? Minus. Kung lahat ng product na ito, okay, yung movement mo along that line, okay, gin-add up mo, yung gawin mo naman, i-sum up mo ito, tapos i-subtract mo sa sum nito. So, kumbaga, minus the product of this one. 1 times what? 4 plus what? 0 times negative 4 plus 4 times negative 4. Next, plus negative 5 times 5. Okay? So, kita? Kumbaga, lahat ng nakadiagonal papunta doon, okay, i-add up mo, tapos yung sum nila, okay, i-add mo rin lahat ng nakadiagonal na pagganito, i-subtract mo sana una. Gets? Okay, guys, makinig. If you can notice, okay, area na yan siya. But take note of this, okay? Never forget to put 1/2
before it. Okay? So, kung baga, yung result ng nasa loob ng bracket na ito, you need to multiply it by 1/2. Okay? Tandaan nyo na. Now, guys, makinig. Area, therefore, is just 1/2 times what? Negative 4 times negative 5. 20. Next. 1 times negative 4. Negative 4. Next. 0. Next, what? Minus, or plus pa? Plus 16. Okay? Minus. Ilan? 1 times 4, that is 4. Next. 0. Next. Negative 16. Next. Negative 25. Okay? Makinig. 1/2. 20 plus 16. Minus 4. 32. How about this one? Minus. Negative 16 minus 25. Negative 41. Plus 4. Diba? Negative 16 minus 25. Negative 41. Plus 4. 37. So in short, minus negative 37. So guys, makinig. Minus, in short, they will just simply add up, okay? So, 32 plus 37, what's that? 69. Guys, 69 divided sa 2, that is what? 34.5 square units, okay? This is now the area, okay? Wait lang, hindi naman kopya. Ito gawin nyo, okay? Gusto nyo na Smooth na sa inyo? O gusto nyo pa isa? Okay, makinig. Guys, makinig. Okay. Kapag amuni ka ng topic, trigonometry siya or surveying, gawin nyo lang ganito. Okay? The next solution for that is using mode. Mode what? Mode 3-2. Okay? Guys, makinig. Ang ubrahon mo, i-plot mo liwat. Kagina, kung na-notice nyo, ang pag-graph ni mo or pag-tabulate ni mo is horizontal. Yung gawin natin ngayon, vertical. Okay, guys? Give me the value of x. What is that? Ilan? 5. Sorry, ilan yan? Negative 5. 4. Next. 1. Negative 4. Next. 0. Negative 4. Next. 4. 5. Okay? Again, always go back to where you started. Okay? So, what's this? Negative 5. 4. Okay, guys? Makinig ha? Please press mode 3-2. Okay? Mode 3-2. Ready? Now, hindi nyo siya pag-input nga muna yung tsura niya. Okay? Lantawa brown ko. Okay? Yung gawin mo lang, from here, down to here, down to here, down to here. Kumbaga, pag model mo subong sa mode 3-2, always take note guys, kapag mag-mode 3-2 ka sa muna nga problem or sa muna nga topic, i-on nyo si frequency. Okay? Shift apps, scroll down, hanapin nyo si stat, number 4, sa nakakanon, pinduta si frequency on. Apps, scroll down, 4, that is stat, on ang frequency. Okay? So, hindi ka sabay. Sa nakakashow, shift mode. Sa nakakanon, apps lang. Stat. No. Apps. Sorry. Hindi na yung mga apps man. Hindi. Shift mode. Down. Shift mode. Down. Press stat. Number 4. Okay? Please press frequency on. Okay? So, kumbaga, naka-frequency on ka ngayon. Okay? Okay na? Now, makinig. Guys, okay na? Naka-on na lahat ng frequency? Okay na, makinig. Guys, ang ibutang mo subong sa table, huwag ganito. Okay? Sa x ni mo, parang ganito yung ang arrangement niya. Okay? So, negative 5, 1, 0, 4, negative 5. Makinig ha. Ang ubrahon lang natin, gawa natin ang Caltech yung ginawa natin dito. Okay? So, kung manotice mo guys, eto, multiply mo lang dyan, plus ganito, plus ganyan, plus ganyan. Okay, guys, makinig. After mo ma-reach ang pinaka-bottom or ang first point, okay, balik ka. Okay? Charan. Okay? Now, after ng negative 5, anong next? Move backwards ka. What is that?
0, ano pa? 1. Guys, makinig. Ilang points meron? 4 ba? 4? Tandaan nyo nga kapag mag-caltech ka, dapat times 2 ang mag-appear sa table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayos? Tandaan nyo na. Now, makinig. Kung ma-notice mo, guys, saan mo minultiply si negative 5? Sa negative 4 ba? Look at this. Yung negative ko, minultiply ko ba sa negative 4? Negative 5? Guys, makinig. Kung muna ang arrangement, dapat lang na eto, i-multiply mo dito. Okay? So, makinig. Pag nag-model ka sa y, dito ka mag-start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop ka ba dito? 7 pa lang yan. Balik ka doon. Okay? Tandaan nyo na. Ulit. Eto, i-multiply mo dyan. So, kung eto yung 0.1 mo, dapat lang yung 0.1 mo dito is eto. Look at this. Di ba? Eto yung 0.1 mo, minultiply mo dito. Okay? So, that's the reason why na i-arrange mo siya in this manner. Okay? So, this is what? Negative 4. Negative 4. 5. 4. 5. Negative 4. Negative 4. 4. Okay? Now, after mo siyang ma-model ng ganyan, makinig. Okay? If you can notice, you have your frequency on. Tama ba? Now, sa frequency on mo, guys, ilang beses mo siyang minultiply? Isa lang ba? Isa lang? In short, you're gonna put positive 1. Positive 1, positive 1, positive 1. Okay? Now, lahat ng ito positive 1. Why? Sir, kasi in-add up ko lang ngayon siya. Look at this. Sinam up ko lang siya. Gets? Now, what can you notice to the second term? Minus ko ba? Or sinabtract ko ba? Yes. And so therefore, lagyan mo siya ng negative frequency. Okay? Negative frequency. Okay? So, press AC. Okay na? Sige. AC, AC. Okay na? Gets? Okay, now guys, sa nakakanon, please press ups, okay? Ups. Hanapin mo ngayon sa reg. Reg or variance? Hanapin mo ngayon si ano? Hanapin mo ngayon si variance yata. No, yung hanapin mo ngayon is yung XY, summation of XY. Okay? Makita mo sa variance? Andyan si XY. S-bar sa nakakanon. Sanay ako sa Casio eh. Sum? Sa sum. Hanapin mo ngayon sa sum. Okay? Now, hanapin mo guys ngayon si summation of XY. What's the result? 69. Guys, yung 69 na yan, eto yun siya. Okay? Yung sa loob ng parenthesis. And so therefore, yung area mo is just 1/2 of that. Okay? 1/2 the summation of XY, or simply 1/2 of 69, or simply 34.5 square units. Ito ngayon yung sagot. Okay? So, please copy. Kasabay tanan? Gets? Kasabay tanan? For question? Now, okay na? Pwede ka proceed? Guys, please read number 14. We'll discuss about the locus of the point. Okay, go. You need to take time mag-copy o ma-proceed na. Okay na? Okay. Erase ko ah.
Guys, may tanong. What is locus? Pag sinabing locus, ano yun? Seafoods? Guys, pag sinabing locus, ano yun? Ha? Ah, shit. Ah. Pag sinabing locus, what does it mean? Guys, engineering term, okay? Locus is not a squid, okay? Engineering. Ano yung locus sa engineering? Pag sinabing locus, okay? Yan yung path naging traverse ng isang point. Okay? Let's say may point ka. Tapos nag-traverse siya ng ganyan, okay? Yung path naging daanan niya, yan yung locus. Okay? Tandaan niyo gina. Kung hindi ka engineer, okay? Tanungin ka, what is a circle? Ah, bilog. Okay? Bilog. Pero kung engineer ka, tandaan nyo gina, a circle is just a locus of a point that moves in such a way that its distance from the fixed point called center is constant. Kung baga yung point na ito, nag-move siya with respect sa fixed point ngayon wherein yung distance niya is always constant. Kasi radius yan, radius. Yan yung definition ng circle kapag engineer ka, okay? Tandaan nyo kita, okay? Now guys, again, number 13 or number 14, find the locus of a point whose equidistant from 2, -1, and 3, +2. Okay? So guys, ano daw yung locus ng point na yan? Makinig. We'll need to graph 2, -1. 1, 2, 1. Okay? So eto ngayon siya. This is 2, -1. 2, -1. Now guys, what's the next point? 3, 2. 1, 2. Okay? This is 3, 2. Guys, makinig. Ito ngayon yung tanong. May isang point daw, wherein pag maglakat-lakat siya, maglagan-lagan siya, ang distance niya from this point pakadto sa, let's say, andito siya. Okay? Assuming andito siya. Ang distance niya daw papunta doon, let's say this is D1, and the distance niya papunta dito, D2, is always constant or always the same. Now, what if andito na ngayon yung point? Dito na si D1, dito na si D2, always the constant. So, what do you think, guys? Ano kaya yung locus na ito? Let's say dito naman siya. Guys, what do you think? Anyone? Can you predict? Let's say dito siya, okay? Now, pag nag-move siya pakadto dito, ano nga path ang i-traverse siya? Straight or curve? So, in short, what is this? Or, that is a line, okay? So, kung baga, yung point na ito, magtakbo-takbo man yan dyan siya, pakadto sa infinity, pakadto dira, ang distance niya from here, pakadto sa point na to, pakadto dira is always the same. So, in short, yung path na i-traverse niya is a line. I-prove natin, guys, na line siya, okay? Kasi, hindi pa naman natin ma-prove na talagang line yan siya. Guys, makinig. Yung gawin ko ngayon, yung point na to, eto yung point na nag-move, wherein maka-generate siya ng locus. Gawin ko yan siyang x, y. Okay? Now, can you still recall the distance formula? Guys, what is the distance formula? Sige. What's that? Makinig. From the distance formula, okay? Now, what's that? D squared is just what? X2 minus x1 squared plus y2 minus y1 squared. Tama ba? Now, makinig guys. Let's say gawin ko itong x2, gawin ko itong x1. Okay lang? Now guys, what's the value of x2? That is simply x. So for D1, okay? Guys, ang ubrahan naton equation ang distance nga ini. Tapos, ang distance nga ini, i-equate naton sa equation nga to. Okay? And prove naton nga equation of the line lang man ang iya nga generate. Guys, again, for D1 squared is just what? X minus, what is x1? 3. Okay? 3 squared. Plus what? Y minus 2 squared. Tama ba? Now, how about for D2?
For D2, guys, D2 squared is just what? Ito yung point 2 ko, ito yung point 1. So, x minus 2. X minus 2 squared plus y. Guys, minus negative 1. What will happen? Plus 1 squared. Why question dia? Nag-plus because minus negative. Now, yung gawin mo ngayon, yung D1 mo tsaka dito, sabi niya, yung point ko doon na to is always equidistant. Pag sinabi equidistant, same yung distance niya. So guys, tama lang ba na yung D1 ko equal sa D2? Now, pwede rin ba sabihin na D1 squared is just the same with D2 squared? Oo naman, yes, okay? Squared mo lang, okay? So in short, D1 squared equals D2 squared. Para hindi ka na mag-square root, okay? So now, what's that? X minus 3 squared plus y minus 2 squared equals what? X minus 2 squared plus y plus 1 squared. Now, dito ako mag-continue Now, makinig. Please expand this term, okay? Binomial. What's that? X squared minus 6x plus what? Guys, hindi ka umahuya Sino pang di ka balo mag-expand sa binomial? Okay, square mo lang yung first term plus twice the product of the first and the second. So, x times negative 3, negative 3x times 2, kaya naging negative 6x. Then lastly, square the last term, okay? So, plus 9. Plus what? Plus y squared minus 4y plus 4, okay? Now, how about the next term? Sige daw. Equals what? Equals x squared minus 4x plus 4 plus y squared plus 2y plus 1. Ganito kasarap ang buhay kapag madaming makakancel. Okay? Charan! Di ba? X squared minus x squared, cancel. How about y squared? Y squared, cancel. Okay? So, may na-notice ka na? The variable that will remain is just a first degree variable. So, in short, linear. Okay? So, i-prove natin. Okay? Makinig. Guys, negative 6x plus 4x. Negative 6 plus 4. Transpose sa piyak. Negative 2x. Okay? So, now, how about 4y? Negative 4y minus 2y. Minus 6y. 9 plus 4. 13. 4 plus 1. 5. 13 minus 5. Sure ba? Plus 8. So, plus 8 equals 0. So, guys, you can divide this by what? By negative 2. Okay? So, negative 2, this is x plus 3y minus 4 equals 0. So, guys, ano ito? Is this a line? Yes. So, indeed. Okay? This is just an equation of a line. Okay? Of a line. Guys, sa board exam, pag tinanong ka, find the locus of a point. Ito yung hinahanap. Pag sinabing locus, equation yun. Tandaan nyo na, path nga gin-traverse ang point. Please take note of that. Okay? Copy. Ha? Yes? Charles, okay lang? Sorry. Nasa likod mo. Di ba third year ka? Sit in ka lang? O may back ka? Guys, first time nyo na-encounter na yung topic? Mga locos-locos ka na yasin? Sige, take your time. Copy ka mo. Tsura niya daw, kaltek. Masteron yung principle and later on, ikaw mismo makadevelop ko sa imo technique. Yung caltech na yan, tao lang man yan nagawa. Tao nga immortal, of course. Erase ka? Guys, number 15, kaya nyo solve?
O solve ko pa? Solve ko? Sige. Pwede ko ma-erase? Tandaan na, pag ginambala ka nga equidistant sa duha ka point, matik line na. Okay? I-prove tayo later nga by this statement, next time, pag ma-encounter mong problem, ma'am, bala mo din makakonclude na line na, circle na, parabola na. Okay? So guys, please read number 15. Its distance from 4, 0 is always rise its distance from 1, 0. So guys, what do you think? What is that? A line, a curve? What type of curve? Sige lang, assume lang. Predict lang. Line? Line, di pwede nga mag-line kasi line na yun kanina eh. What do you think? Ha? Parabola? Okay. Pati ini-erase ko na lang. Lasawang marker, kita? Charles, kita Charles? Maskin lasaw marker. Guys, makinig. Ano sabi niya? Its distance from 4, 0. So, yung 4, 0 ko is lying on the x-axis. Okay? And what? And 1, 0 is, this is 4, 0. This is 1, 0. Kita sa likod? O gamay ka tama? Okay lang? Sige na lang. Nakuha ko 1, 2, 3, 4. Okay? So guys, eto si 1, 0. Okay? 1, 0. Eto si 4, 0. Now, sabi daw niya, yung distance daw ng point, okay, with respect dito, tsaka dito is hindi magkatulad. Times 3 yung isa. Guys, let's say, the distance from 4, 0 is 3 times the distance from 1, 0. Okay? So, butsiningon, diri siya, yon. Andito ngayon si point ko. Okay? Makinig. Let's say this is D1. Okay? This is D1. Let's say this is D2. Guys, makinig. Yung distance ko daw, mula sa point na ito, point XY, okay? Mula sa point ito, papunta doon, okay? Times 3 ng distance mula dito, papunta dito. So in short, tama lang ba na mas mahaba si dito? Guys, tandaan na, kapag ang imong analysis, sala, baliskad, ginubrang nga ini, mas lipot kumpara de, sala mo sabat, okay? Tandaan nyo gina. So pag sinabi niya ang thrice its distance, kumbaga siya yung mahaba, okay? So now, yung gawin mo, lahat ito actually guys is just a distance formula. Tandaan nyo gina, basta locus of a point, yung pinaka main technique mo dyan is use distance formula, okay? So guys, what is that? Using distance formula again, gawin natin ito, x minus x1. So d1 is what? D1 squared is just what? X minus 1 squared plus y minus 0 squared. Okay, yun lang. Okay? So let's say, kuhaon ko ang square. So the square root of that is just x minus 1 squared plus y squared. Tama ba? Kasi y minus 0 is just y. So square root, that is just simply y squared. So now, how about for D1? So for D2 guys, for D2, eto naman, x minus what? D2 squared is just x minus 4 squared plus y minus 0 squared. Okay? So now, simply D2 is just what? The square root of x minus 4 squared plus, guys, what's this? Y squared. Okay? So now, eto ngayon, sabi niya daw, D2, but D2 is just 3 times of D1. Okay? So what is D2? Substituting the square root of x minus 4 squared plus y squared is just 3 times the square root of x minus 1 squared plus y squared. Now, ano gagawin natin? Okay? I-square mo both sides. To get rid of this square root, tanggalin mo si square root. So, in short, pag square mo ito, what will happen? X minus 4 squared plus y squared. Yun lang.
Yes. Now, how about this one? 3 squared, what's that? 9. Okay? X minus 1 squared plus y squared. Okay? So guys, dili ko siya i-simplify. Okay? Now, what's that? X squared minus 8x plus 16. Tama ba? Okay? This one? Plus what? Y squared. Equals what? X squared times 9. 9x squared minus, what's this? 2x. Tama ba? Times 9. 18x plus 9. Kasi yung square nito is 1 times 9. Hindi 9. Plus what? Sino hindi kasabay? Sige na lang. 9 times what? X squared minus 2x plus 1. Okay, plus y squared. Okay, ito siya sa labas. Okay? So, simplifying, this is just 9x squared minus 18x. Amo na siya gisulat ko gina. Plus 9 plus y squared. Okay, so x squared minus 8x plus 16. Yes? Sorry. 9y squared. Okay? How about this one? Plus y squared. So, sayang no? Wala kayong makancel. Okay? Sige lang. Guys, 9 minus 1. 8. 8x squared. Okay? Guys, 9 minus 1. 9y squared minus y squared. 8y squared. Okay? So guys, 18 plus 8. Negative 18 plus 8. Minus 10x. Okay? So ano pa? 9 minus 16. Negative 7. Yun lang. Equals 0. Okay guys, makinig ha. Tandaan nyo agad. Take note of this. Note. Okay? Kapag ang coefficient gani ni second degree nga x, kag ang coefficient ni second degree nga y, parehos, okay? Tandaan gina, ang coefficient niya 8, coefficient niya 8, tapos positive, yung nag-separate sa kanilang dalawa, matik po yan. That is what? This is a circle. Tandaan gina. Okay? Tandaan nyo gina, kapag plus, tapos same sila coefficient. Okay? Sir, what if nag-9 nag-8 tapos plus? Ellipse po yan. Okay? Hindi parehos i-reduce. Mas mahaba ito kumpara doon. Klaro ha? Same sila nga positive, pero hindi same ang coefficient. That is ellipse. Sir, what if same ang coefficient tapos nag-minus? Okay? That is what? That is a hyperbola. Tandaan gina? Sir, what if isa lang may squared? Either x or y. That is a parabola. And that will be our next topic. Okay? Copy this one. Yes? Sige. Kung nag-minus ito, tapos parehos, hyperbola. Tandaan nyo na, basta minus. So, kumbaga, kapag plus siya, dalawa yung option mo, ellipse or circle. Pero, check mo, kapag yung coefficient mo the same, circle yan. Okay? Kung ano naman, kung hindi same ang coefficient, tapos plus siya, ellipse yun. Okay? I-note nyo na. Gusto nyo take home pati prelim? Galing kasundan na yung mga mo. Kasundan na ka mo? Dapat solve ka mo lang. Practice ka mo. Why? Kay Dodge to? Kay Dodge cellphone. Sige, copy na. Okay guys, may hint ka na. Please, makinig. Kagina, kapag equidistant sa point nga to, line. Kapag 3 times sa distance, what's that? Circle. Okay? Karon, kapag may line, kag may point na equidistant, okay, alam mo na. That is a parabola. Okay?
35 minutes. Pila? 35? Pag 1 hour nga next topic, i-stop mo siya. Gina-pause mo lang. Haway. Pause mo tanay kung maguntat ko. Okay. I-pause mo lang. Eraser. Pause tanay.